Hello people! This is our day 3 dito sa Baguio. Kaya tara na, hindi mo na kailangan magsapatos, stay ka lang dyan, manood ka lang dyan. Go! Malapit nga lang pala ang PMA dito sa bahay ni Lolo, kaya naman tignan nyo, nagsusuklay pa nga ako dito sa sasakyan, ay nandito na nga kami sa PMA. Yes, opo, sa PMA tayo pupunta at tama nga yung pagkakarinig nyo dahil pwedeng ang mamasyal dito. Basta kung pupunta man kayo dito, kailangan nyo magsapatos mga mare dahil hindi pwede dito ang hindi nakasapatos. Okay lang naka-short, basta nakasapatos ka, wag kang matigas ang ulo ha. Dahil kung matigas yung ulo mo, hindi ka makakapasok dito dahil doon pa lang sa gate ay haharangin ka na ng mga sundalo. So ayun, pagdating namin dito sa mga armor ay napakarami nga ding tao na mga namamasyal. At para naman maging mas exciting yung pamamasyal namin dito sa PMA ay aba syempre, hindi naman pwede na hindi nga ako mangangalakyat dito sa kanilang mga armor. At buti na lang talaga at tamang-tama nga itong aking sinuot dahil nga nakapalda short ako kung kahit pwede nga akong mangakyat. Dahil kung dress nga siguro yung sinuot ko ay hindi nga ako makakapaganyan-ganyan dito. Tapos sabutan pa nga namin itong mga nagtitraining ng mga sundalo. Diyos ko, sobrang dami nila. Ang dami na namang malulokong babae. Charot. At kung bakit naman talaga nakakagwapo ang uniform ng mga sundalo, kahit naman di masyadong kagwapunay talaga namang pag naka-uniform, Sa sobrang lawak nga ng PMA, hindi pa nga man lang kami nangangalatian sa mga oras na ito. Sobrang init nga din dito sa Baguio dahil nga summer, pero yung hangin naman ay malamig. Kung sa parting unahan ay makikita ang mga sasakyan ng mga army, dito naman sa bandang hulihan ay makikita ang mga sasakyan panghimpapawid ng tatlong pangunahing sangay ng sandatang lakas ng Pilipinas. Ay effect, di ba na Google? Air Power Park nga ang tawag dito dahil lahat nga ng sasakyan na nandito ay lahat nga panghimpapawid. Sabi ko pa nga kay Lowell ay lahat pala meron silang ganyan. Akala ko Air Force lamang. Dahil di ba sila lang yung panghimpapawid. Hihi. So ayun, pagkatapos namin dito, lakad. Puro lakad kahit sobrang init. Dahil wala namang ibang pwedeng pagparkingan dito kundi nga lang dun sa kanilang parking area. Tapos pagdating naman namin dito sa may bandang unahan, nakita naman namin itong kanilang parang tree house. Pero parang cement house kasi hindi naman siya nasa puno. Konkreto siya. Style niya lang talaga is parang tree house kasi nga nasa taas siya. Tapos ang ganda-ganda dito mga mare, sobrang lakas ng hangin. Pababa namin sa tree house dito naman kami dumiretso. Alam ko nakikita nyo to mga mare. Pag mga nagagraduate yung mga PMA student, dyan sila nagmamarcha. Tapos syempre, meron nga din palang kantin dito kung sakaling magutuman kayo sa inyong pamamasyal. Nilibre nga pala kami ni Lolo dito at ang akala ko nga yung kulay green na yun is palamig, yung pala buko pandan. Pero okay naman siya, masarap yung buko pandan nila, tapos yung siomay nila homemade, kaya masarap. May grocery store nga din pala dito sa loob, kaya naman namili na nga si Lowell dahil nga pwede nga siyang mamili dito. Abscess nga ang tawag dito at mga AFP lang ang pwedeng mamili. Paalis na nga pala kami ng mga oras na ito at kapag pumunta nga daw dito sa PMA, hindi nga pwede hindi ka nga magpapapicture dito sa malaking sombrero. Pagkatapos namin sa PMA, dito naman kami dumiretso sa Camp John Hay. At syempre, dito nga namin inunang pumunta sa sementeryo na kung saan ang mga hayop daw ang nakalibing. Natatawa talaga ako nang makita ko itong mga to dahil puro hayop nga talaga ang nakalibing dito. Tapos ultimo mga palaka talaga nakalibing talaga. Pero parang may tao nga rin ako nakitang nakalibing dito at ang dahilan nga ng pagkamatay niya ay yung kanyang katandaan. Pero hindi ko masyadong maintindihan kasi English yung nakasulat. Charot. At kung tawagin nga nila ito ay Cemetery of Negativism. Pagkatapos namin sa cemetery ay dito nga kami dumiretso sa historical core ng Camp John Hay. May entrance nga pala dito mga mare at parang nagkakalaga nga siya ng 80 pesos each. Pero kung taga Baguio ka o kaya na may senior citizen ay meron namang discount. Sayang na sayang nga lang talaga dahil nakalimutan nga ni Lowell yung kanyang ID na naka-address nga dito sa Baguio. Sayang talaga mga mare dahil alam nyo ba kapag taga dito ka sa Baguio kalahati na lang yung babayaran mo. Kung 80 pesos edi 40 na lang, ganun. Dito pala kami unang pumunta sa Bell House at sa mga hindi nakakakilala kay John Hay ay siya. Yan pala si John Hay. Siya yung nakatira dito dati at hindi ko alam kung bakit nga tinawag itong Bell House. Siguro ang pangalan ng asawa niya ay Ben. Sobrang lawak nga ng bahay na ito at pagdating ko nga dito sa likod, dito ko nga nakita may meron pala sila ditong mapa. Dito sa mapang ito makikita kung saan pa nga kami pwedeng pumunta o kung saan nga yung way papunta nga dun sa aming pupuntahan. Dito sa Bell House ay may dalawa nga sila ditong kwarto. Yung isa, master bedroom at yung isa parang guest room. Pwede nga nyo yung pasukin pero bawal yung higaan yung kama, bawal ding umupo kahit dun sa salas basta bawal lahat. Pati pala dito sa dining area ay pwede nga rin kayong pumunta pero syempre bawal ulit umupo. Pagkatapos namin dito sa Bell House ay dumiretso naman kami dito sa kanilang secret garden. Malapit nga lang ito dito sa Bell House dahil nandito nga lang ito matatagpuan sa may likod ng kanilang bahay. Sobrang ganda nga din dito dahil sobrang dami ng puno tapos yan nung lalaki pa. Siguro nung araw na nito pa nga si Bell at saka si Johnny dito sila naghahabulan. Dito pala sa kanilang secret garden ay may matatagpuan na 2 bakal na duyan at siguro nung araw dito rin sila naglalambingan kagaya ng ginagawa namin.
Mali pala talaga yung mga pinagsasasabi ko dito, buti na lang nag-google ako. Kaya pala siya Bell House ay sinunod siya sa pangalan ng Major General ng US Army. At itong Bell House ang naging kanilang vacation house. Dahil itong mga ito ay nung panahon pa nga ng mga Amerikano na nandito nga sila sa Pilipinas. Sobrang pagod nga pala namin dito sa historical trail dahil nga pagbabas ay palusong tapos pagtaas ay paahong-paahon naman. Tapos may Bell House Library nga rin pala dito pero hindi na nga kami nakapasok doon dahil parang sarado. Pagkatapos namin sa historical trail ay dito naman kami dumiretso sa Bell Amphitheater. Ang ganda dito, puro halaman. Basta para siyang isang malawak na garden na pabilog tapos punong-puno ng mga halaman. Ayan, may video pala ako, ganyan yung kanyang itsura. O diba, ang ganda, napakalinis. Tapos sobrang daming halaman. Pagkatapos namin sa Bell Amphitheater, dumiretso naman kami dito sa Liberty Park. Liberty Park nga ata ang tawag dito. Sobrang pagod na talaga ako dito dahil sobrang lawak nitong Camp John Hay. Tapos ito namang si Lowell, Diyos ko, parang hindi napapagod dahil kung san-san pa ako dinadala. Pagkatapos ito mga mare ay umuwi na nga pala muna kami ng bahay at sasabay na lang ulit kami mamaya kay Lolo papunta ng Bornham Park. At fast forward na nga pala tayo mga mare dahil andito na nga kami ngayon sa Bornham Park. At syempre kapag nandito nga kayo ay hindi nga pwede na hindi nga kayo magbabike ride kaya ito nga ang una naming ginawa. Yung dalwahan na nga ang kinuha namin dito at nagkakahalaga nga yun ng 30 minutes ay 100 pesos. Itong dalwahan na nga ang kinuha namin dahil natatakot naman ako mag-isa mag-drive dahil nga baka nga ako'y makabunggo pa. Hapon nga daw magandang pumunta dito kaya naman talagang chinempo namin na alas 6 na nga kami pumunta dito ng hapon. Pero dahil gusto ko nga rin subukan makapag-drive ng ganito kaya naman hinayaan nga ako ni Lowell at inalalaya na nga lang din niya ako sa pagdadrive. Nung una ay medyo nahihirapan nga ako sa pagmamaneho dahil nga medyo matigas siya pero nung nagtagal naman ay okay na at parang normal nga lang na nagbabay. Sa umpisa nga lang talaga siya mahirap dahil nga matigas. Kailangan pa talagang itulak ni Lowell para nga ako'y makausap. Sobrang dami nga nagbabike ride ngayong araw dahil nga hapon na at malamig na nga ang pagbabike. Maganda nga yung ganitong marami dahil nga mas exciting na makabangga. Charot. Marami nga din palang pagkain na pwedeng bilhin dito at pwede ka nga kumain habang nagbabike ride. Meron ng stall dito na nagtitinda ng taho kaya naman bumili kami ng isang baso na nagkakahalaga ng 50 pesos. Isa nga lang ang binili namin dyan ni Lowell dahil gusto ko lang naman talagang matikman itong strawberry flavor na taho. Yung lasa naman para sa akin ay okay lang, natatamisan ako masyado. Tapos syempre lasang strawberry. Napagod na nga kapapadyak itong aking driver kaya naman kahit hindi pa nga kami tapos sa oras ay sinauli na nga namin itong bike. Sasakay din sana kami dito sa Swan Boat pero namamahalan nga ako kaya naman sabi ko kay Lowell yung isasakay namin dito ay ikain na lang namin ng pagkain. Sasakay din nga sana kami dito sa Swan Boat pero hindi na nga namin itinuloy dahil nga namahalan ako. Sabi ko kay Lowell ay yung isasakay namin dito ay ikain na nga lang namin ng pagkain. Sa Swan Boat ay 250 ata, good na for 2 person yun. Sa Panto naman, good for 5 ay 250 pesos. Dito sa Bornham Park ay meron nga ding mga pamilihan ng mga pasalubong at meron nga din ditong mga kumakanta. Napagod na nga kami sa kalalakad kaya naman nagpahinga muna kami sandali dito nga sa may part na ito. Sobrang lamig nga sa mga oras na ito kaya naman talagang yapos na nga ako dito kay Lowell. Sobrang lamig nga dito sa gabi at talagang kailangan mo ang mag-jacket. Pero sa araw ay hindi naman siya ganun kalamigan dahil nga summer nga din dito sa Baguio at kayang-kaya naman talaga ng balat. Malamig lang talaga yung simoy ng hangin kaya naman kahit mainit ay okay nga lang gumala. Nakaramdam na nga din pala kami ng gutom kaya nagpasya na humanap na nga kami ng kainan. Hindi na nga kayang intay ng gutom ng tiyan namin yung pagbubukas ng night market kaya naman naghanap na kami ng ibang pwedeng kainan. Sa pag-ikot-ikot namin ay nakita nga namin itong mga pagkain dito na kagaya nga din yung tinitinda sa night market. Kay Lowell nga pala yung mga lahat ng pagkain na yan at itong fish cake nga lang ang napusuan kong tikman. Lasang kikiam lang pala to. Pero yung sabaw mga mare masarap siya, bet ko yung sabaw. Mali pala yung lasa niya, lasang fishball, hindi pala lasang kikiam. Tapos yung rice cake ata ang tawag doon, masarap din. Bumili nga din pala si Lowell dito ng 2 piraso ng dumplings at nagustuhan niya rin pala yung lasa ng corn dog kaya naman nagpadagdag pa ulit siya ng 1 piraso. Ayoko na nga kumain dito pero pinipilit pa talaga ako ni Lowell subuan itong mga in-order niyang pagkain. Hindi nga ako masyadong masaya dito sa aming kinakain kaya naman naghanap ako ng ibang pwede naming kainin dahil nga ang gusto ko talaga ay yung may mainit na sabaw. Mabuti na lang talaga at may nagtitinda nga dito ng pares at napakarami nga ng kumakain sa kanila. At halos lahat nga na nakaupo sa lamesa ay sa kanila nga bumibili ng ganitong pares. Yung overload na pares nga pala ang in-order ni Lowell dahil nga hati nga lang kami. Pero sobrang laki pala nito at napakarami niyang laman kaya naman saktong-sakto pa talaga siya sa 3 tao. Ang isang order nito ay nagkakahalaga lamang ng 145 pesos at literal talaga na overload. Dahil sobrang dami niyan lahok talaga mga mare dahil sa chicharong bulaklak pa lamang talaga ay 4 na piraso na agad. Hindi ko na nga masyadong matandaan pa yung mga lahok niyan pero sobrang dami niya nga mga mare tapos ang sarap niya talaga. Lasa talaga siyang beef. Tapos yung beef sobrang lambot pa basta masarap.
Sa sobrang dami nga niyang pares na yan ay hindi na nga namin naubos. Kaya kung pupunta kayo dito sa may Bornham ay hanapin nyo na nga lang ito dito sa may mga kainan dahil hindi ko nga alam kung saan parte nga ito dito. Dahil masarap talaga siya mga mare at saktong-sakto talaga sa panahon dito sa Baguio. Pagkatapos namin kumain ay saktong-sakto nga na nagbubukas na itong pinakasikat na night market dito sa Baguio. Saktong alas 9 pala talaga ito nagbubukas at alam nyo ba mga mare na para silang mga guyam, sobrang bibilis nilang kumilos. Nung time na sumenyas na yung nagbabantay na pwede na ngang magaya, sinasaraduhan pala nila itong isang mahabang kalsada para makapaglagay ng iba't ibang klaseng paninda na tinatawag nga nila na night market. Grabe, sobrang daming pwedeng bilhin dito. Tapos ito yung kanina pa namin hinahanap na hindi namin mahanap-hanap. Dito lang pala ito matatagpuan sa may parking. Ito nga yung hinahanap namin kainan ni Lowell kanina na hindi nga namin matagpuan kung saan. Dito lang pala. Dahil kanina, nung time na naghahanap nga kami ng pagkain ay nag-search nga kami sa TikTok kung saan nga masarap dito kumain at nakita nga namin ito pero hindi nga namin talaga matagpuan kanina kung saan sobrang daming ang pagkain na pwedeng pagpilian dito tapos mura pa yung iba. Ang kaso nga lang ay talagang huli na nga ang lahat dahil nga kami ay nakakain na at busog na din naman kami. Kaya naman tinignan lang namin kung ano nga yung mga pagkain na tinitinda doon at pagkatapos ay dumiretso na nga kami dito sa night market. Nagtingin-tingin nga lang kami ng mga bagay na itinitinda dito at kung sakaling may magugustuhan kami ay pwede naman. Tinapos lamang namin yung night market hanggang simula at hanggang sa dulo at nagpasya na nga din kaming umuwi. Napagod nga ako masyado at sumakit nga yung ulo ko pagdating namin sa bahay. At yun lang ulit for today's video at bukas ulit. Bye people!